Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw sa inyo muli mga kapatid, purihin ang Diyos at tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay matatagpuan natin sa Kawikaan 19 verse 17 na nagsasabi ng ganito. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Purihin ang pagkakabasa ng kanyang salita at lubos tayong pagpalain ito. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Alam po nating na sa mundong ginagalawan natin, ngayon ay maraming tao ang nangangailangan. Hindi lang sa pera, kundi sa atensyon, malasakit at pag-ibig. Sa bawat kanto ng ating komunidad, makikita natin ang kahirapan, kalungkutan at pagkukulang. Minsan, parang napakarami nilang kailangan at parang kulang ang kaya nating ibigay. Pero ngayong araw, nais kong sabihin sa inyo, ang bawat maliit na pagtulong ay may bigat sa mata ng Diyos. Hindi ito nawawala. Hindi ito nakakalimutan. At ayon sa salita ng Diyos, ang pagtulong sa mahirap ay itinuturing ng Diyos bilang utang na ipinahiram sa Kanya. Isipin ninyo yan. Ang Diyos, ang hari ng langit at lupa, ay nagsabing siya'y magbabayad sa iyo kapag ikaw ay tumulong sa nangangailangan. At doon po iikot ang ating mensahe ngayong araw. Ano ang pananaw ng Diyos sa pagtulong sa kapwa? At anong pangakong nakalaan sa mga may pusong mapagbigay? Ano nga ba ang pananaw ng Diyos sa mahirap? Ang Diyos ay laging may malasakit sa mahirap. Mula pa sa lumang tipan, makikita natin ang utos ng Diyos sa Israel na huwag pababayaan ang mga ulila, balo at dayuhan. Sa bagong tipan naman, si Jesus mismo ay nagpakita ng malasakit sa mga duka. Pinakain ang nagugutom, pinagaling ang may sakit, at nakisama sa mga taong hindi tinatanggap ng lipunan. Ang tulong sa mahirap ay hindi lamang gawaing panlipunan, kundi isang espiritual na gawain. Ito ay pagsamba. Ito ay pagsunod. Ito ay pagpapakita ng puso ng Diyos sa mundo. Ang sabi ng kawikaan, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Tulong na may langit na interes. Si Yahweh kasi ang ating pinauutang. Isipin ninyo ito. Kapag tumutulong ka sa kapwa, lalo na sa mga may hirap, parang pinahiram mo raw ang Diyos. Hindi niya ito nakakalimutan at hindi siya maramot at makakalimutin. Siya ang pinakamagandang tubo sapagkat siya mismo ang nagsabi, ako ang magbabayad. Ang gantimpala ng Diyos ay higit sa kayang ibigay ng tao. Maaring sa anyo ito ng kalusugan, kapayapaan, protection, o inaasahang biyaya.
Narito ang ilang pwede nating practical na pagtulong. Hindi lahat ng tulong kasi ay salapi. Minsan, ang tunay na tulong ay paghahandog ng oras o pakikinig, pagdarasal para sa nangangailangan, pagbibigay ng pagkain, damit, o simpleng tulong sa gawaing bahay, pagbibigay ng pag-asa o pagpapalakas ng loob sa mata ng Diyos. Walang maliit na tulong sapagkat kung ito'y mula sa puso, ito'y malaki sa Diyos. Ang gantimpala ay ayon sa panahon ng Diyos. Sabi doon, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Minsan, naghihintay tayo agad ng kapalit. Pero, ang sabi sa talata, sa tamang panahon. Maaaring hindi agad ngayon, pero ang pangako ng Diyos ay sigurado. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung nangako siya na magbabayad, gagawin niya ito. Sa tamang panahon, sa tamang paraan, higit pa sa inaakala mo. Mga kapatid, huwag tayong mapagod tumulong. Huwag nating isipin na nasasayang ang kabutihang ginagawa natin. Sa bawat pagtulong mo, kahit hindi ka napapasalamatan, kahit hindi ka napapansin, may Diyos na nakakakita at siya ang magbabayad. Sa panahon ng kagipitan, huwag tayong magduda sa kabutihan ng Diyos dahil siya mismo ang nagsabi, kung tumulong ka sa mahirap, parang pinahihiram mo ako at ako ang bahala sa iyo. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala ngayong araw. Turuan mo kaming magmahal, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Bigyan mo kami ng malasakit at malasang pagtingin sa mga nangangailangan. Palambutin mo po ang aming puso. Alisin ang pag-aalinlangan at palitan ito ng pananampalataya. Panginoon, ikaw ang aming gantimpala. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.